on Revision of Laws. Ayan. Sa totoo lang ho, napakahalagang komite yan. Ha? Ano ho ba ang trabaho niyan? Yan ho ang nag-re-review ng iba't ibang mga batas natin. Ano po, kung ano yung mga dapat nang baguhin para ito po ay maiakma sa kasalukuyang panahon. Yan. So congratulations Congressman Dino Tanhuatco. Isa pala itong abogado rin eh. Kaya tamang-tama siya dyan sa posisyon niya. At siya ay nagpapasalamat sa liderato po ng Kongreso dahil nga sa tiwala na binigay sa kanya para pamunuan po ang isang napakahalagang komite. Nagpaparating din po ng pasasalamat una sa Speaker at kay House Majority Leader Sandro Marcos. Ito pong kinatawa ng ikalimang distrito po ng lungsod ng Quezon, si Congressman P.M. Vargas. Dahil siya naman po ay iniluklok bilang Deputy Majority Leader. So kasunod po ng pagbubukas ng Kongreso at paghalal nga po kay Congressman Sandro Marcos ng Ilocos Norte bilang Majority Leader, kasunod na araw, siya naman po ay inelect. Iminamanifest sa Kongreso, sa plenaryo ng Kongreso, ang pagtalaga sa kanya bilang isa sa mga Deputy Majority Leader ng kinatawan po ng Ilocos Norte. Kaya ang sabi niya, maraming salamat po sa tiwala at oportunidad ipinagkaloob sa akin ng Majority Floor Leader at ang kanyang mga kasamahan sa Kongreso. Karagdagan sa kanyang responsibilidad bilang Deputy Majority Leader ay ang pagsusulong pa rin ng kanyang mga panukalang batas na nakapokus po sa kabuhayan, kalusugan at karunungan o edukasyon. Sabi niya nga, na-inspired din ako. Inamin din ni Congressman P.M. Vargas na sa kanyang pag-upo sa Kongreso, na-inspired siya sa performance ng kanyang kuya na kanyang pinalitan, na ngayon po ay konsyal pala ng Quezon City. Si former Congressman, now ay Councilor Alfred Vargas, na siyang nagsimula daw talaga ng mahusay na public service dyan sa 5th District ng Quezon City. So congratulations, congratulations Congressman P.M. Vargas, congratulations Congressman Dino Tanhuatco, Congressman sino pa ba yung mga bagong naluklok. Uy, ang bagong chairperson po ng Committee on Justice, sir. Aba, talagang biyas ang abogado to. Nasukat na natin yung kanyang kaalaman sa batas. Congresswoman Jerbil Betwixt Luistro. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Mukhang ano talaga, no? Joe, ito yung kanyang bagong number yata, ha? Ito yata yung kanyang bagong number. Subukan mo. Hindi kasi sumagot sa akin yan. Ha? Dali lang, ha? Para maano natin yung number po. May pinatatawagan ako rito eh. Ha? At sana yung ma-contact natin. Ha? Sana po yung ma-contact natin dahil importante po na sila ay mapakinggan na natin lalo na po. Ha? Lalo na po sa ano natin. Sa ano po sa inaasahan nating pagtalakay nila sa national budget. Ikaw, Kong, ano, ito ay inamin na po ni Congressman Nicanor Briones na siya yung nakunan ng litrato at video na habang nasa kasagsagan po ng pagboto ng Speaker of the House. Hindi po yun nung SONA mismo, ha. Umaga pa lamang po yun, ha. Botohan para sa Speaker of the House. Siya'y nakunan po ng isang photographer na nanonood po ng online sabong. In fact, dalawa sila. Pero yung isa hindi online sabong, kung hindi parang naglalaro ng billiard. Ano po. Pero siyempre ang mas controversial ay yung pong online na sabong. At inamin niya na siya. Pero hindi daw po siya tumataya. Pinadalahan lamang daw po siya ng link. Nakatanggap ng link at nung binuksan niya, nakita niya online sabong. Kaya pinanood niya. Kayo ho ba, Kong? Ano bang masasabi ninyo? Sa akin, maliit na issue yun. Pero may moral
May moral issue eh. Ano ho ba sa inyo ang dating nun? Well, unang-una, ako yung nagpapasalamat sapagkat Inamin niya. nag-apologize na si Congressman Birones, no? At although, siyempre, binigay niya yung dahilan, nag-apologize siya at pinakilala niya ang kanyang sarili. Okay na siguro yun, kanyang mga bagay. Nag-apologize na ba siya? Yes, so, nagsabi siya ng pasensya na po. Ayun. Kasi ang nabasa ko, sir, ang sabi niya, ang dapat na mag-apologize ay yung kumuha ng picture sa kanya. Binanggit niya yun. Binanggit Kasi niya yun. invasion of privacy niya raw yun eh. Yung unang-una,